Fernandez, 35 years of age. At kung saan pa nakatira sa 11 Kawangan Street, Lingayen, Pangasinan. May-ari ng negosyo ng BF Commercial. Siyempre, may asawa. Wala pang anak. Nag-graduate ako sa University of Pangasinan way back 1999 in BS Management, Bachelor in Science in Management Accounting. Bali 10 kami magkakapatid. Ako ang pinakabunso. Nag-start yung negosyo way back 1972. Tapos it is a family business. Tapos nung namatay yung mother ko, doon na nag-start na ako ang naging store manager way back 2008. So, ang pagiging store manager ko is only 5 years up to the present. Tapos, sa ngayon, bale, double time tayo kasi may may trabaho din tayo sa barangay natin. Bale, store manager na, tapos barangay treasurer pa ng Kapitan 2. Yun lang. Okay, ito yan. Paano ba naging isang store manager? Mabang proseso kasi dito napili nyo. Una kasi, ito, family business to. Family business. Yung family business, ang may-ari pa nito, mga magulang namin. Tatlo kami magkakapatid. To cut the story short, nung namatay si father namin, may pinagbigyan. Kaya ako ang nagbigyan ng little store na to. Una, hindi ako isang store manager, kundi isang helper pa lang or tendero dito sa pwesto. Nung namatay si father ko, doon na nag-start. Dati is Fernandez, ngayon may BF Commercial 2008. Parang bagong recruit lang, Bale, ako na ang lahat ng nagmamanage sa pagkuha ng stocks, sa pagkuha ng tao. Okay, next. Ano po ba ang highest education ng ating na naabot niyo? Graduate ako ng double major of BS Management Accounting, Bachelor in Science Management Accounting. After napag-desisyon na niya na kung maging store manager? Ay, hindi. Dahil pa eh. Una, naging ahente muna ako. Naging salesman ako ng PEMCO, Philippine Match Corporation. Tapos, nag-resign ako. Nag-ahente ako ng mga, kahit ano yan yung, nag-ahente ako ng Bejo Okay, mga Salaset, mga furnitures. Doon nag-start. Tapos, pagkatapos nun, agriculture lang ako. Nag-alaga ko ng baboy, nag-alaga ko ng baka. Pero, kahit na ganun ginagawa ko, tuloy pa rin yung pagtulong ko sa pwesto. Kasi family business pa yun. Tapos, ayun lang. Marami po kayong narinig trabaho sa company. Bakit po ang pagiging store manager ang pinili niyo pong career or trabaho niyo po ngayon? Masasabi ko, it runs on the blood. Yun kasi, alam mo kasi, once na napagdaanan mo na yun, tapos nung bata ka pa, nandun ka na, magtutuloy-tuloy yan. At unang-una kasi, kung hindi ko pinagpatuloy yung business na to, yung family business na to, baka wala na sa ngayon. Ayaw ko rin kasi yung sabihin na from 1972, tapos biglang makakat. Yun eh, yun ang, kaya it runs on the blood talaga. Talagang nandun yung heart and soul ko sa pwesto, kaya yun ang tinututukan ko. Gusto niyo po kung ibubuan po yun, gusto niyo po
pong ipamana o ibigay po yun sa mga Sa akin talaga, talagang ang heart and soul ko nasa pwesto talaga. Magkaroon na ako ng anak sa original or sa iba, ang gusto ko magtuloy-tuloy, continuous yung flow ng BF commercial. Kung maaari sana, hindi lang itong pwestong to, kundi kung maaari sana, in the near future, mag-expand. So, next question po. Ano po ba ang ginagawa o tungkulin ng isang store? Ang karamihan kasi na ginagawa ng mga store owner kasi, sa mga nakikita ko, is sila ang magpo-purchase, stock sila ang makikiusap sa mga ahente, makikipag-deal. Pero sa akin, hindi ganon. Bilang store manager, may mga kasama na ako na tinuring ko na rin mga secretary ko yan. Alam na nila kung ano ang gagawin nila. Ang sa akin lang, parang, anong tawag dito? Parang, pinag-aaralan ko lang yung mga kilos nila. Ganun lang. Ang store manager hindi pwede yung, ang store manager kasi hindi pwede yung sulit ka talaga sa mga kadil mo. Kailangan ang mga kasama mo alam na nila yun. Para yung trabaho, hindi lang sa'yo, o ang responsibility hindi lang sa'yo, kundi pati mga kasamahan mo, meron sa responsibility. So, gaano na po pala ulit kayo katagal na naging store owner po? 2008 up to 2013 up to the present, 5 years na. Ano po yung mga katangian ng isang store owner? Kailangan ka tayo ng isang store manager, kailangan flexible siya. Flexibility ang kailangan dyan. Kasi sa flexibility, kung flexible ka as a person, you can adjust yourself in any kind of situation, in any kind of person, any kind of situation. Ganun ta. Mahirap kasi yung decision mo lang ang nagbubunod. Kailangan mo rin yung mga decision ng iba, kailangan mo kunin yun para mag-end sa maganda na ma-achieve. Siyempre po sa isang ito po store, meron po kayong nararanasan na problema. Ano po yung mga problema yun na karaniwan po? Ang problema talaga dumating sa isang negosyo. Unang-una, as of now kasi, cutthroat competition ang nangyayari kasi. Hindi katulad dati, naiilan lang. Cutthroat. Hindi cutthroat siya, cutthroat. Cutthroat competition. Hindi kasi tulad noon, na ang mga negosyante, iilan lang. Lalo na kami. Nasa small business kami. Marami ng malalaki. Kung hindi ka makikipagsabayan sa kanila, wala, doon ka matatalo. Kasi, kung sinabi natin na cutthroat competition, ang malalaking business, yung patong nila sa isang item, maliit. Kaya kung gusto mong makabenta rin, makipagsabayan ka sa kanila. Paano niyo po ba nagagawa ng solusyon ng mga problema mo po? Ang sa akin, iba-iba tayo kasi ng tekniko sa negosyo. Ang sa akin, kahit na nasa cutthroat competition tayo, kung saan yung kalakasan ng negosyo mo, doon ako nagdo-double time. Yun ang technique sa business. Kung ano naman yung kahinaan ng negosyo, alalay ka lang. Kung maaari, nandyan yung pasyal-pasyal. Nandyan yung pasyal. Pero, ang unang-una dyan, once na nalakas ang negosyo, mga per month, doon mo natutukan, kailangan mag-double time ka. Yun ang solusyon sa mga problema ng kahinaan ng mga negosyo.
Sa inyong palagay, gaano po kalaki ang naitutulong ng pagiging isang supermanager? Malaki. Para sa akin, malaki. Kasi, dun, ang unang-una dyan kasi, once na store manager ka, sigurado yan, nasa heart of a town ka. Kasi kung tinawag natin heart of a town, market. Kata niya na, basta heart of a town, sabi na. Heart of a town of Lingayen, market, tinatawag natin. Puso. Nasa puso tayo ng Lingayen. Kaya marami tayong namimit na tao. Nakakaminglo tayo sa ibang tao. Kahit saan taga-saan sila, namimit natin sila, nakikilala. Yun lang ang yun lang ang advantage, lalo na kung papasok ko sa politika, mas lalong nalaman na kasi marami ka kailang kilala. Any advice mo sa ibang tao, lalo na po dun sa mga kabataan na nangangarap na maging isang store manager o store owner? Ah, kailangan kasi magkaroon ka ng vision at mission, or kailangan may naiiwan sa'yo na tips. Sa akin kasi, malit pa ako, elementary pa ako, ang sinusundan ko na yung nabasa ko na sentence sa Greek. Sa quote. Ang nandun, canon proficit deficit. Yun. Ang canon proficit deficit, ang meaning nun, who will not advance, falls behind. Kaya kailangan, mag-advance ka naman, mag-abante ka na mag-abante, para hindi ka mahuli. Yun ang panunod ko sa buhay. Store owner, ano po ba sa inyo ang dapat maging katangian ng isang store owner? Unang-una, siyempre, gwapo.